Maingat niyang inilapag si Katlea sa malambot na kama. Matagal muna niya itong tinitigan bago pinasadahan ng mga maliliit na mga halik ang buong mukha nito. I love you so much my wife. Ngayon ko lang napagtanto na hindi ko pala kayang mawala ka sa buhay ko. Ang isipin ko pa lang na may mangyayaring masama sa iyo, ay ikakabaliw ko na. Babe, ano ka ba? Bakit ba mula pa nang dumating ka kanina, yan na ang bukang bibig mo? Walang mangyayaring masama sa akin, okay? Di ba sumumpo ako sa iyo nung kasal natin na lagi akong naririto para sa iyo? Sayong sayo ako babe at hinding-hindi ako mawawala sa tabi mo, malambing na sabi niya sa asawa. Masuyong pinagmasdan ng mabuti ni Katlea ang kanyang asawa, at nakikita niyang may namumuong luha sa mga mata nito. Naramdaman niyang may tinatago itong problema. Babe, sabihin mo na sa akin kung ano ang gumugulo dyan sa utak mo, handa akong makinig. Asawa mo na ako ngayon, ayoko rin na mawala ka sa buhay ko babe, hindi ko kaya baka magugulat na lang ako. Tinakpan ng mga labi niya ang nakabukang labi ni Katlea, at naudlot ang ano pang sabihin nito. Gumanti na rin si Katlea ng mainit na halik, at kapwa nila ninanamnam ang malambot na labi ng bawat isa. Ang pag-iisa ng kanilang mga labi ay tumagal, at lalong naging mainit at naging mapusok ang kanilang halikan, hanggang sa nararamdaman na lang niyang wala na pala siyang kahit anumang saplot na naiwan sa katawan. Natanggal na palang lahat ni Draco ang kanyang damit, na hindi man lang niya namamalayan, at masuyo siyang pinapaliguan ng mga halik sa buo niyang katawan. Mula sa likod ng kanyang tainga pababa sa leeg, at papuntang tiyan. Nakailang ulit pa sila ng iba't ibang hanggang sa kapwa na sila nilunod ng antok at pagod, at tuluyan ng nakatulog na magkayakap pa rin sa isa't isa. Naunang magising si Draco. Sa pagdilat ng kanyang mga mata, unang tumambad ang mukha ng babaeng mahal na mahal niya. Na mahigpit pa ring nakayakap sa kanya. Sa buong buhay niya ngayon niya lang naramdaman ang ganitong klaseng saya. Napapangiti siya sa naaalala noong unang pagkikita nilang dalawa. Hindi niya akalain na isang sampal lang pala, ang magpaibig sa kanya sa isang babae. Ngayong may asawa na siya, gagawin niya ang lahat para protektahan ito, at hindi madamay sa anumang gulo na kinasasangkutan niya. Isang masuyong halik sa mga labi ni Katlea, ang nagpagising sa kanya. Nang magmulat siya, ang mga ngiti ni Draco ang unang tumambad sa kanyang mga mata. Good morning sweetheart, parang gusto ko pa ng isa. Hindi na nakasagot si Katlea, dahil agad na siyang binuhat ni Draco para ilagay sa ibabaw ng katawan nito. Babe, ano ba, ikaw ang hilig-hilig mong ilagay ako sa ano mo. Sabay hampas niya dito. Ang sarap mo kasi babe pag nasa ibabaw ko, para akong mababaliw. Ang hot mo kasi sweetheart, sabay ngisi at agad na siya nitong pinaliguan ng halik sa leeg at sa chest. Puro pantal ang inabot niya sa lalaki. Wala na siyang magawa, at pinagbigyan niya muli ang kagustuhan nito na lambingin uli siya. Muli na naman nilang pinagsaluhan, ang mainit na pagmamahalan sa love nest bed nilang dalawa. Pagkatapos ng ilang sa kanilang love nest bed, ay bumangon na rin sila, at naghanda upang pumasok sa opisina. Pagkalabas ni Katlea sa shower room, ay wala na ang kanyang asawa. Agad na siyang nagbihis ng pang-corporate attire, at naglagay ng light makeup. Pagkatapos lumabas na siya ng kanilang silid, bigla pa siyang natigilan sa kanyang nakita. Babe, nandito ka na pala. Wow, ang ganda naman ng wife ko. Ano, ready ka na ba? Tanong sa kanya ni Draco. Binaling niya ang tingin sa asawa, na nakaupo sa couch nang may pagtataka. Babe, bakit naman ang daming tao sa labas ng mansion? Tanong niya dito. Ayun ba, sabay tayo papunta kay Katlea. Nagpadagdag kasi ako ng mga bodyguard dito sa bahay babe, mainam na yung safe ka diba? Siya nga pala may pakilala ako sa'yo. Ellie, halika muna dito, tawag nito sa isang Aztec, at matangkad na babae na parang bodybuilder din ang katawan. Agad din naman itong lumapit sa kanila. Babe, siya nga pala si Ellie. Mula ngayon siya na ang lagi mong makakasama sa bawat lakad mo. Ellie, siya si Ma'am Katlea mo. Lagi mo siyang bantayan, at huwag mong hayaan na may lumapit sa kanya na hindi ko kilala, lalo na ang alam mo na. Ayaw ko ng ibang lalaking may lumalapit sa kanya. At sabihin mo sa mga kasamahan mo, na laging suriin ang paligid na safe, bago niya siya hayaang makihalubilo sa maraming tao. Kayo ang makakatikim sa akin, pag may mangyaring masama sa asawa ko. Nakuha mo ba?
Mahabang instructions nito. Masusunod po sir, agad namang sang-ayon nito. Teka muna babe, ano ta? Daig ko pa ang presidente ng Pilipinas, kung protektahan mo. Gaano ba kadelikado ang buhay ko, bakit mo pa kailangan gawin ta? Di ba dapat teka? Hindi na niya natuloy ang kanyang sasabihin nang may maalala siya. Babe, aminin mo nga sa akin. May kinalaman ba ito sa nangyari sa'yo kagabi? Tumango lang ito, at agad na niyakap siya sa likuran. Kinagat nito ng manipis ang tainga niya, at halikan ang kanyang leeg. Agad siyang pinamulahan sa ginagawa nito sa kanya. Anong nangyari sa lalaking ta, at umandar na naman ang pagka-PDA? Sa loob-loob niya. Babe, mahiya ka nga, andito tayo sa harapan ng mga tauhan mo oh. Bumunghalat ito ng tawa, saka siya niyakap ulit paarap. Ayoko lang kasi na mag-alala ka. Alam kong isang halik ko lang ang magpatanggal sa mga worries mo, paglalambing nito sa kanya. Ikaw ha, namimahasa ka na, palibas sa hindi ako makahindi sa'yo. Pero teka, kailangan pa ba ng ganito babe? Kasama naman kita lagi di ba? Sapat na yung mga bodyguards mo, hindi na natin kailangan pa na magdagdag ng tauhan, tingnan mo, parang 30 na ang lahat ng bodyguard mo. Diyos ko naman, hindi ako sanay sa ganito babe. Sweetheart, payagan mo na lang ako okay. Ngayon lang ito hanggang sa matuntan ko na ang lungga ng aking mga kalaban. Sa ngayon kapakanan mo ang inuuna ko. So let's go. Kahit kailan hindi talaga siya nananalo kay Draco. Wala siyang sapat na lakas, para kalabanan ang mga desisyon nito. Kaya wala siyang magawa, kundi ang umalis na lang na may maraming buntot na nakapaligid sa kanya. Tito, totoo ang sinasabi ko na inakit lang ng babaeng yan si Draco. Pinaimbestigahan ko ang family background niya, at nalaman ko na lumaki siya sa bundok sa probinsya. Sa tingin ko pera lang ang habol niya sa anak ninyo. Tito Philip, bakit hindi mo subukan na papuntahin dito yung babaeng yan, para turuan natin siya ng leksyon? Kung matitiis niya ang mga pahirap natin sa kanya, ibig sabihin mahal nga niya si Draco, pero kung hindi siya magtatagal, isa lang ibig sabihin nun, kayamanan lang ni Draco ang gusto niya, wika ni Sandra. Desperado na siyang gawin ang lahat, para lang mangyari ang lahat ng pinaplano niya. Pero iha, ayokong pakialaman ang buhay ni Draco, at saka mahal niya ang asawa niya. Kilala ko ang anak ko, hindi siya basta-bastang magpapakasal kapag ayaw niya sa babae, kaya hayaan na lang muna natin siya sa kanyang mga desisyon, wika ni Don Philip. Tito, papayag ka na lang ba na iiwan rin niya ang anak mo sa bandang huli, pagkatapos niyang makuha ang gusto niya? Remember, napagdaanan mo din yan. Ikaw lang ang nagmamahal kay tita, kaya kanya iniwan. Si Draco, siya lang din ang nagmamahal doon sa babae, paano mo na kasi siguro, na hindi siya iiwanan ng asawa niya sa huli, kung ngayon palang hindi mo susubukan? Tila napapaisip si Philip, kung sa bagay para din naman ito sa anak niya, sakaling gawin nga niya ang sinasabi ni Sandra. Wala naman sigurong masama, kung ngayon palang kilalanin niya na ang ugali ng asawa nito. Sige, tatawagan ko si Draco, at kumbonsihin na dito na muna sila tumira sa bahay ko, para mapadali sa akin na makilala ng lubos ang asawa niya, sang-ayon niya kay Sandra. Lihim na napangiti si Sandra, dahil successful ang plano niya. Ngayon tingnan lang natin babae ka, kung sa gagawin kong ito'y hindi ka pa rin hihiwalayan ni Draco. Sa loob-loob niya. Hello, bakit naman kayo tumawag? Puno pa rin ng hinanakit ang boses nito. Iho anak, sana'y mapatawad mo ako sa mga maling nagawa ko. Anak, kung pwede sanang dito na muna kayo tumira sa bahay ko ng asawa mo, para man lang makabawi ako sa'yo. Hindi na kailangan, masaya na kami sa mansyon ng asawa ko, pagkukontra niya sa alok nito. Draco anak, kaunti na lang ang natitira ko dito sa mundo. Sana hindi mo man lang ipagkait sa akin ang makilala ng lubos ang asawa mo. Gusto ko kayong makasama araw-araw dito sa bahay. Pagmamakaawa ni Don Philip sa kanyang anak. Saglit siyang natahimik, at pinag-isipan ang sinabi ng kanyang ama. Binaling niya ang kanyang tingin sa kanyang asawa, na ngayon ay busy na sa kaka-upload ng mga important file sa computer niya. Pag-isipan ko, matipid niyang sagot. Salamat iho, sana pumayag din ang asawa mo. Agad na din itong pinatay ang tawag. Matagal na pinag-isipan ni Draco ang tungkol sa sinabi ng kanyang ama. Babe, coffee mo? Agad siyang nakabawi mula sa malalim na pag-iisip, at lumingon sa asawa,
habang nilalapag ang coffee sa table niya. Ayoko ng ganyang coffee babe. Gusto ko yung sweet coffee, may himig bata ang boses nito. Ha? Pero sweetheart ito yung coffee na ininom mo rin kahapon di ba? Oo nga pero ayaw ko na niyan. Nagmamaktol ito na parang bata. Ano ba kasing gusto mo? Paiba-iba ka naman ng taste Palibasa, wala na, tinakpan na naman ng mga labi nito, ang mga labi ni Cattleya, habang ang mga kamay nito ay kusang naglilikot mula sa chest, hanggang sa bumaba sa binti niya at hinatak nito paitaas ang kanyang skirt. Bahagya niya muna itong itinulak. Babe wait, anong ginagawa mo? Opisina mo ito, baka biglang may pumasok na kakahiya. Problema ba yun? Agad siyang binuhat nito, at dinala sa pribadong silid sa loob ng kanyang opisina. Lock na ngayon ang pinto, kaya makapag-coffee na ako ng maayos, pilyong sabi nito. Hindi na tumutol pa si Cattleya sa kahilingan ng kanyang asawa. Di nagtagal gumanti na rin siya mga yakap at halik nito, hanggang sa kapwa na sila walang ano, at nangyari ulit ang mga mainit na tagpo sa ibabaw ng kama. Babe, masuyong niyang niyakap si Cattleya, habang nakatalikod ito sa kanya, pareho pa rin silang walang ano sa katawan. Nagsitayuan ang mga balahibo niya sa katawan, nang kinagat-kagat nito ang kanyang tainga. Babe tigilan mo nga yan, kinikiliti ako, humarap siya at gumanti na rin ng yakap dito. Habang nakahiga sa braso ni Draco, lalo niyang isiniksik ang kanyang ulo sa malapad, at matipuno nitong dibdib. Nakaka-relax ang ganitong pakiramdam. Bakit babe, may gusto ka bang sabihin? Tanong niya sa asawa. Si Dad yung tumawag kanina. Hinihingi niya sa atin kung pwede daw, na doon muna tayo tumira sa kanyang bahay. Kaso ikaw ang inaalala ko, baka hindi ka pa handa. Babe okay lang sa akin. Gusto ko ring makilala ng lubos ang dad mo. Bakit kailan mo ba planong umuwi doon? Ikaw babe, kailan ba ang gusto mo? Kung okay sa'yo naisip ko na pwede na rin tayong dumiretso doon mamaya, tapos papadala na lang din natin ang mga damit mo doon. Sige babe, ikaw ang bahala, sana magustuhan din ako ng dad mo. Hinalikan lang siya nito sa noo, at agad na rin silang nagbihis. 5 PM palabas na lahat ng empleyado sa kani-kanilang opisina. Napaawang ang labi ng lahat nang makita nilang magkahawak kamay si Cattleya, at ang boss nila na pumasok sa elevator exclusive for the CEO ng kumpanya. Siya na kaya ang girlfriend ng boss natin? Tanong ng admin assistant. Siguro, pero di ba sabi ni Miss Sandra, na pera lang daw ang habol niya kay boss. Yan yung usap-usapan ngayon sa loob ng kumpanya, sabat naman ng inggit-erang information clerk. Napaka walang hiya naman niya. Ano kaya ang nakita sa kanya ni boss, maliban sa ganda niya? Sabat naman ng isa. Hoy, kayo ha, tigilan nyo na yung kakadakdak ng mga bunganga ninyo, at baka marinig pa kayo ni boss, na pinag-uusapan ninyo ng masama ang asawa niya. Hindi ba kayo takot na matanggal sa mga trabaho nyo? Saway ni James sa kanila, na nagmamadali na rin sa pag-uwi, ngunit napatigil sa kanyang mabilis na mga hakbang, nang marinig niya ang usapan ng mga empleyado. Asawa na ni boss yung babaeng yun. Namutla ang mukha ng lahat sa narinig. Naku lagot, mula ngayon itikom ko na ang bibig ko, at baka matanggal pa ako sa trabaho, wika ng admin assistant. Kasalanan mo kasi ito ikaw ang nag-umpisa. Nadamay pa tuloy kami, paninisi naman ng information clerk, na matagal nang may inggit kay Cattleya. Napailing na lang si James, na tinalikuran ang mga empleyado, na hanggang ngayon ay nagsisihan pa rin sa takot, na matanggal sa kanilang trabaho. Selena, ano ka ba? Tama na nga yan, kanina ka pa iyak ng iyak. Pwede bang ingatan mo naman ang sarili mo? Harry, sambit nito sa asawa, habang umiiyak pa rin. Ang tagal na nating pinaghahanap si Senaya, ngunit hanggang ngayon hindi pa rin natin siya nahahanap. 18 taon na ang nakalipas, mula nang mangyari ang trahedya, siguro 21 taon na ang edad niya ngayon. Wala pa rin bang balita tungkol sa apo natin? Selena, naniniwala akong buhay pa ang apo natin. At sisiguraduhin kung isa sa mga araw na ito, mahahanap na rin natin siya. Mayroon ng lead si Mr. Morris, kung nasaan siya ngayon. Konting tiis pa Selena, at makikita na rin natin siya. Si Sanaya lang ang nakakaalam ng tunay na nangyari sa kanyang mga magulang. Pero paano kung wala na siyang maalala Harry? Ang bata pa niya noong mangyari ang aksidente.
Matalino si Sanaya, at kahit mahigit 3 taon pa lang siya noong mangyari ang trahedya, alam kong maaalala pa rin niya ang mukha ng taong pumatay sa mga magulang niya, dahil isang masalimuot na karanasan yun sa kanyang pagkabata, wika ni Harry. Kailangan nating magmadali, Harry, kaunti na lang ang natitirang araw natin dito sa mundo. Hanggang ngayon hindi pa natin nasisingil ang mga taong may kagagawa ng pagkamatay ng ating anak, at ang pagkawala ni Sanaya. Excuse me po Sir Harry, nandito ngayon si Mr. Morris, gusto po kayong makausap, sabad ni Lister sa kanilang pag-uusap. Papasukin mo siya, agad na sagot ni Lolo Harry. Di nagtagal pumasok si Mr. Morris, hawak-hawak ang makapal na envelope. Agad niya itong inabot sa kay Harry. Sir Harry, andyan po sa loob ang lahat ng impormasyon tungkol sa inyong apo, na kinalap ko sa loob ng 2 linggo. Nanginginig ang mga kamay ni Harry, habang binubuksan at kinukuha ang mga dokumento sa loob ng envelope. Napaluhod siya nang makita niya ang mga larawan ni Cattleya. Para siyang maiiyak. Mr. Morris, pwede bang pakipaliwanag mo sa akin ang lahat ng mga ito? Ito ang dalaga na tumulong sa kanya sa park. Kaya pala kakaiba ang nararamdaman niya noong araw na yun, at kamukhang kamukha talaga ito ng kanyang anak na si Ara, kaya naisipan niyang pati ito imbestigahan niya na rin. Di siya makapaniwalang tama ang kutob niya. Harry, bakit siya na ba ang apo natin? Siya na ba si Sanaya? Sabihin mo sa akin, buhay si Sanaya, di ba Harry? Maluhaluhang tanong ni Madam Selena, habang pahablot niyang kinuha at tinitigan ang mga larawan. Lubusan siyang napahagulgol nang mapagtanto niyang apo nga niya ito. Kamukhang kamukha ito ng anak niyang si Ara. Inabot ni Mr. Morris ang isang maliit na CD tape sa kanila. Dito po sa tape na ito masasagot lahat ng mga katanungan ninyo Sir Harry. Nagkataon lang na ang babaeng pinaimbestigahan ninyo sa akin, na nagngangalang Cattleya Sanchez, ay siya rin pala ang nawawala ninyong apo na si Sanaya Ferrer. Mr. Morris, maliban sa tape na ito, gusto kong makasiguro na siya nga ang apo namin. Kaya gawan mo ng paraan para makakuha ng DNA samples niya, sa lalong madaling panahon. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Yan yung mahirap gawin sa ngayon. Ikinasal na siya sa isang billionaire ng bansa, kaya mahirapan tayong lumapit sa kanya, para kumuha ng DNA samples niya. Ayon sa aking source, maraming mga elite warriors na mula sa Special Elite Task Force ang nagsisilbing bodyguard niya, sa tuwing umaalis siya. Mahigpit siyang pinuprotektahan ng kanyang asawa, dahil may nagbabanta daw sa buhay niya. Ano? Bakit na naman pagtangkaan ang buhay niya? Sino ba ang kanyang napangasawa? Tanong ni Madam Selena. Isang Draco del Fuego, kaya wag muna tayong magpadalos-dalos sa ating mga desisyon. Kailangan na planuhin natin ito ng maayos. Baka pati tayo mapagkamalang kalaban ni Mr. Del Fuego, kapag aaligid tayo sa asawa niya. May inutusan ako para magmasid sa bawat kilos ni Sanaya, nang hindi nahahalata ng kanyang asawa, ang mahabang paliwanag ni Mr. Morris.